Hello mga kapatid, magandang hapon. Nagbigay lang po tayo ng konting opinyon regarding dito sa mga nagpaplano sa 2028 na kumandidato. Malinaw ang sinabi ni Senator Kiko na hindi talaga tatakbo si Attorney Leni Robredo. Ang gusto nga ni Attorney Leni, yung iba na lang muna. Ibigay na lang muna sa iba. Sa tingin ko, ang opinion ko dito, sa tingin ko, hindi gusto hawakan ni Attorney Leni ang bansa ng ganito kagulo. At syempre, kahit si Senador Trillanes, ayaw din niyan tumakbo for president sapagkat sa aking pananaw, hindi talaga dapat dahil hindi nila tawag dito deserve na humawak ng napakagulong bansa na alam naman natin na hindi matatapos ni President Bongbong Marcos ang mga problemang ito. Bagkus, tama sinabi natin, hindi matatapos ang gulo at yan ay aabutan pa ng mga susunod na uupong presidente. Now, sa nakikita ko, sold na si Attorney Leni at si Senator Trillanes. Hindi sila tatakbo ngayon 2028 election as president. As candidate ha, hindi ko pa sinabing president na. As president candidate lang. Kasi alam nyo, kailangan ko i-correct. Dahil yung mga DDS, mga makikitid utak niyan. Bibigyan agad nila yan ng masamang kahulugan. Ano? Malinaw na hindi tatakbo si Senator Trillanes at si Attorney Leni Robredo ngayong 2028. At ang ating nga diyang pananaw, hindi tatakbo bilang presidente, at ang ating nga po diyang pananaw ay dahil hindi naman talaga nila deserve na hawakan ng bansa na ganito kagulo. Ngayon, maraming haka-haka na kung i-impeach ang dalawang malalaking leader ay si Senator Tito Soto, no? Ang Senate President ang uupo kung sakaling ang parehong mataas na leader ay ma-impeach na. Hindi masama. Ang opinion naman natin dito, hindi masama. Hindi naman lingid sa atin na si Mayor Vico Soto at si Tito Sen ay mag-uncle. So, mahiya naman siguro si Tito Sen na gumawa ng kapalpakan sa kanyang pamangkin. At alam niya na yan ay kasisira nila ng mga Soto sa taong bayan. So, may point naman, ano? Ngayon, kung ang lalaban naman o maglalaban naman ay si ex-Governor John Vic Rimulya na ngayon ay DILG Secretary at ang ating mahusay na General Torre. Ang akin munang masasabi dito, huwag muna sila magsiraan. Kasi hindi tama na wala pa nagsisiraan na. Yan ang mahirap pagdating na eleksyon. Pagdating na malapit ng kampanya, pag malapit na ang filing ng candidacy, lahat na lang siraan. Kayo bang mga politiko ay mabubuhay na lang sa ganitong sistema? Kayo bang mga politiko ay talagang kailangang magsiraan? Sirain ang bawat isa o ang isa't isa sa inyong mga tagasunod o mga butante. Alam nyo, sa ginagawa niyong paninira sa isa't isa, ang tao ngayon marunong na.
hihimayin nila pareho ang mga nagawa nyo, mabuti at masama. Hihimayin na nila kung sino ang pagkakatiwalaan nila sa inyo. No? Ang isa tahimik, ang isa napakaingay. No? Sabi nga, ang tubig na tahimik ay malalim at ang tubig namang napakaingay ay napakababaw. Sabi nga, yun daw madaldal, yun ang walang alam. Pero wag niyo ako damay dyan, mga DDS. Dahil nagdadaldal man ako, iniisip ko kung ano idadaldal ko. At wala akong binabangga, bagkos pare-pareho lang. Dahil ang sinasabi ko ay opinion ko, katwiran ko, at yan ay karapatan ko. Okay? Ngayon, sa mga nangyayaring ito sa pagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga nasasabi tungkol kay General Torre, tingin ko mali. Kasi hindi naman nakibo yung isa. Hindi naman nagsasalita yung isa. At ang dapat talaga hinaharap muna ni DILG Sec, itong mga nakakatakas ng mga salarin. Nasaan na si Bongo? Nasaan na si Bato? Nasaan si Saldico? Nasaan si Batibot? Si Roqueta? Nasa si Bantag? Baka bukas makalawa, wala na rin yan si Polonggay. Wala na rin si Saraliw. Sec, please naman. Ipakita mo na nagampanan mo ng maayos ang pagiging DILG Secretary mo bago ka pumuna ng iba. Wala pa. Ipakita nyo muna sa amin ang lahat ng inyong nagagawa na ikatutuwa ng taong bayan para masabi nila sa kanilang sarili kung sino ang iboboto nila. Huwag nyo muna pag-isipan yung mga pagtakbo-takbo nyo ng presidente. Napakaraming Pilipino. Paano kung may tumakbong hindi naman talaga politiko, ngayon lang magpupolitiko at ginusto ng taong bayan? Dahil walang bahid ng katarantaduhan, hindi maingay, pero may ibubuga. Paano kung isang magsasaka ang tumakbo bilang presidente? Paano kung isang vendor? Paano kung isang tricycle boy? Paano kung isang driver ng jeep? Huwag niyo sabihin na hindi sila po pwede. Huwag niyo maliitin ang mga taong ganyan. Dahil kung sino pa yung nanggaling sa sobrang hirap at nakaranas ng makapalpakan ng mga upo sa gobyerno, yan yung garantisado na alam na ang mga gagawin, na alam na ang mga mali at hindi. Huwag kayo pasisiguro sa butas na bao. Hindi pa tapos ang mga hawak niyong problema. Hindi pa tapos ang mga pasan sa balikat nyo na responsibilidad para sa bayan. Wala pa nga kayo na ipakukulong sa line-up ni na Chis Escudero, ni na Villanueva, ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, ni na yang magnanakaw, Saldico, Martin Romualdez. Wala pa kayo. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Hindi pa hinihintay ng taong bayan ang proklamasyon nyo para tumakbong presidente. Huwag muna magpakilala. Kilala naman na kayo eh. Ang mahalaga, ipakita nyo na may pinaka-the best kayong nagawa para sa taong bayan. May pinaka-the best kayong nagawa na alam nyong hindi na pamamarisan kahit kailan. Ang pag-aresto sa mga magnanakaw na isa-isa nang nagsisitakas. Natatakasan na kayo dahil sa kadadaldal ninyo.
Tahimik ang mga inakusahan. Kasi, nagsisipaglayasan na. Napapagtakpan na ng mga pag-iingay ninyo. Kayo mismo na dapat dadampot. Kayo mismo na dapat magpapa-aresto dun sa mga taong yun. Kayo yung maingay. Kaya ayun. Kayo yung natatakasan. Quiet. Magpa-press con kayo kapag maganda na resulta. Ganon dapat. Magpa-press con kayo kung masasabi nyo na, si Saldico nadampot na ng Interpol. Mapapauwi na, iimbestigahan na, mapapaharap na. Si Roque nadampot na, na-deport na. Si Chis Escudero haharap na sa kanyang kaso. Si Villanueva, eto na. Dapat ganyan. Ganyan dapat ang inyong ipakita sa taong bayan. Hindi yung mga pangarap nyo na kayo tatakbo na agad sa 2028 bilang presidente. Hindi pa kayo mga hinog. Dahil yun nga lang mga nagkasala sa gobyerno, hindi nyo pa magawa-gawang parusahan. Paano namin masasabing kayo pwede na? Pwede nang maging presidente. Pwede nang tumakbo. Hindi pa. Wala pa. Si Bong Revilla pa lang na ipakulong ninyo. At kusapang sumuko. Hindi kayo tinakasan at hindi nyo ipinadampot. Kusa. No? Hindi rin tama na ipagsigawan yung kayo ay nakiusap na sumuko na lang. Hindi. May sariling isip yun. Kahit pasukuin nyo yun, kung ayaw sumuko, wala kayong magagawa. Kusa niya yung desisyon, may isip siya. Kaya ngayon, kusa nyo ring ipakita ang mga magagawa nyo na tama. Parusahan muna ang lahat ng magnanakaw para maging kampante mga butante na hindi na makakatakbo at hindi na makakatakas ang mga magnanakaw na yan. Yun lang po ang atin. Hindi namin kailangan muna ang proklamasyon nyo na kayo ay tatakbo. Di pa namin yan kailangan. Madali lang bumoto pag nandyan na, no? At kung sino malakas, kung sino yung dapat at karapat dapat, dun lang kami. Salamat po.